Si Tony Fowler ba o Fowler? Sabi nung kaibigan ko, Father, Fowler, bakit? Foul magsalita. Ko naman, sabi ko, give her chance. Nakaw, Father. Siya ay mayroong almost 8 million followers. Tindi nun, men. So imagine kung ano ang privilege, advantage meron siya. Privilege ng influence, privilege ng power, privilege ng pera. Kaya lang mukhang yung privilege ay hanggang advantage lang para sa kanya. Kasi nang sampahan siya ng kaso ng kapisanan ng mga social media broadcasters ng Pilipinas sa kasong mga malalaswang videos. Ganito ang naging tugon niya. Ito yung bahagi lang ng naging tugon niya sa mga nagdemanda sa kanya, allegedly, dahil sa mga malalaswang videos niya. Part of what she said, gaya ng kalayaan ninyo na tawagin akong bastos, malaswa, at hindi magandang halimbawa tulad ng aking kanta, may kalayaan din akong ariin ang aking sarili. Kasama dito ang pag-aari ko sa aking katawan, sa aking pagkababae, at higit sa lahat, ang pag-aari ko sa nais kong gawin, sabihin, kantahin, o sayawin. Dahil hindi nito binabawasan o inaapakan ang karapatan ng ibang tao, hindi nyo pag-aari ang mga ito. Katawan ko ito, kwento ko, tutut ko, opinion ko, at pagkababae ko. Akin ito at hindi sa inyo. Alam nyo, talented naman eh. Isa siya sa mga actresses sa Batang Quiapo. Okay. Ngayon pinagdarasal ko siya. At 3 ang dasal ko para sa kanya. Una, ma-realize niya na kung ano man ang privilege na meron siya kasama ng talent niya at influence niya, ito ay ipinagkatiwala lamang ng Diyos sa kanya. Ikalawa, anytime po pwede itong kunin sa kanya. At ikatlo, darating ang pagkakataon na lahat tayo tulad niya, isa-isa, haharap sa Diyos. At i-account natin, isusulit natin, paano natin ginamit yung mga privileges na binigay niya sa atin. At dahil mabuti ang Diyos, alam na natin, hindi na kinakailangan i-memorize yan. Alam na natin kung paano gagamitin responsibly ang ating mga privileges sa paggawa at pag-influence ng mabuti. Nakita po ninyo ang nangyayari kapag tayong pinagkatiwalaan lang ay nang-aangkin na. Nakaw! Sabi nga ng isang quote, when you think you own something, that something owns you. But when you know and you believe that you own nothing, pinanganak tayo, wala man naman tayong pag-aari, di ba? At mamamatay tayong wala rin tayong idadalin sa hukay natin. So when we believe that we own nothing, then God owns us. Dahil tayo katiwala lang, God will call the shots. Pero kapag inangkin natin ang bagay na pinagkatiwala lamang sa atin, akin ang katawang ito. Kahit magbisyo ko, bala kayo, pakialam ko sa inyo, katawang ko ito. Akin ang batang ito, anak ko, paglaglag ko, bala kayo, basta, akin ito. Ang kasal, papel lang, ako lang naman yung sumagot dyan ng oo at siya. So anytime, pwede namin i-dissolve ito. Tanyo? Nagkakaroon ng malaking problema kapag tayo mga katiwala lang ay naghari-harian at inangkin natin ang mga bagay na sa atin ay pinagkatiwala lang. At masama, ayan. Masama na makagawa ng masama, mas lalong masama yung maging sanhi ka pa ng pagkakasala, paggawa ng masama ng iyong kapwa. In connection with that, meron pang mas lalong sasama. Ano yun? Abay, binigyan ka ng Diyos ng privilege, hindi mo ginamit responsibly, hindi mo ginamit sa mabuti, ginamit po ba laban sa Diyos? Naka-experience na po ba kayo nang gumawa kayo ng mabuti, hindi kayo napasalamatan? Kakagalit yan. Masakit yan. Pero, dagdagan mo pa, hindi ka na nga napasalamatan, ginawan ka pa ng kasalan. Di ba mas masakit yan? Di ba mas nakakainis yan? Di ba mas kawalan ng utang na loob? Ganon ang ginagawa natin. Kapag may privilege tayo na hindi natin ginamit sa mabuti, hindi mo na napasalamatan ang Diyos, ginamit mo pa laban sa Diyos. At yan ay napakaseryosong kasalanan sa Diyos.